Naku, kailan kaya ako tatantanan ng stalker kong yan? Natatakot na ako. Nung nakaraan nag-iwan siya dito sa office ng Bulaklak. Tapos may nakalagay na sulat. Susundan niya raw ako kahit saan ako magpunta. Hindi ba't kinausap ko na yun nung nakaraan? Ayaw ka pa rin yung tantanan? Nagpakilala na nga akong boyfriend mo pero talagang sinusundan ka pa rin hanggang dito. Hindi ba siya natatakot sa akin? Hindi ko alam sa taong yan, Randy. Lagi ko siyang nakikita kahit saan ako magpunta. Kahit sa labas ng bahay namin. Natakot ako baka isang araw kung ano na lang gawin sa akin yan. Hindi naman ako natatakot na patayin siya. Lagi kong dalang balisong ko sa bulsa ko. Hayaan mo. At susubukan ko ulit na kausapin yung lalaking yun kapag natsyempuhan ko. Baka kulang pa sa bantang isang yan, kaya hindi natatakot. Para niya akong hinuhubaran sa tingin niya, nakakadiri. Asa namang magugustuhan ko siya, no? Hindi naman ganyan mga tipo ko sa lalaki. Hindi naman talaga katiwa-tiwala mga ganyang muka. Hindi bale. Ako ang bahala sa isang yan, Geneva. Hindi ko palalampasin ang ginagawa niya. Walang ibang pwedeng makakuha sa'yo. Kung kinakailangan ngang itago kita para hindi ka na ulit niya makita, gagawin ko. Naranasan niyo na rin bang magkaroon ng stalker? Anong gagawin niyo kung ang taong lubos niyong pinagkatiwalaan at itinuring niyong kaibigan ay pinagtaksilan kayo? Patatawarin mo ba siya kahit may rason siya kung bakit niya yun nagawa? O pipiliin na lang nakalimutan ang lahat ng pinagsamahan niyo? Kung may kasagutan ka, i-comment mo naman sa ibaba at gusto kong magbasa. Kung gusto mo malaman kung anong ginawa ni Randy pagkatapos ng naging usapan namin sa stalker ko, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Madam Venus, hindi natin alam ang itinatagong sikreto ng bawat isa sa likod ng kanilang mga ngiti. Itago niyo na lang po ako sa hindi ko tunay na pangalang Geneva. 36 anyos na po ako ngayon at nangyari sa akin ito, 8 taon na rin ang nakalilipas. Isa lamang po akong simpleng babae. Namumuhay kasama ang aking lolo Sarmiento na isang albularyo. Lumayas po ako sa bahay ng mga magulang ko pagkatapos ng isang hindi pagkakaunawaan. Sa buhay may mga pangyayaring hindi talaga natin lubos na inaasahan. Mga pangyayaring sa tuwing maalala mo, magdudulot pa rin ng kakaibang pakiramdam sa'yo. Itong nangyari sa akin noon, siguro babaunin ko hanggang sa hukay ko. Ang hilakbot na naramdaman ko. Hindi talaga lahat ng taong mabuti ang pakikitungo sa'yo, dapat mong pagkatiwalaan. Sa baryong yon may panata silang bawal umapak ang sino mang dayuhan dahil sa oras na pumasok ka. Pagmamayari ka na nila. At ito ang i-confess ko sa inyo. Siya nga po pala, bago ko po sana umpisahan ang kwento ko, naway lahat ng ating channel bukod sa Aswang Confessions ay suportahan ninyo. Nandyan ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Tsak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan. Pindutin mo na rin ang like and share button para sa pagpapakita ng walang hanggang suporta. Aba, Apo, pinaglalaroan mo na naman yung balisong mo. Ay baka mamaya tumalsik yan sa akin. Mapatay mo pa ako. Hanggang ngayon ba naman natatakot ka rito, Lo? Sanay na nga ako, oh. Tingnan mo, oh. Galing, di ba? Ay, nako. Nuknukan ka talaga ng yabang na bata ka. Kaya walang nagkakagusto sa'yo kasi natatakot na baka manaksak ka na lang bigla. Okay lang yun, Lo. Pabor din naman sa akin, eh. Ang creepy kayo ng lalaking yan. Hanggang sa trabaho, ayaw akong tantanan. Ay, sinusundan ka pa rin hanggang ngayon ng gonggong na yon. Talagang ayaw kang tigilan. Itsura pa lang manyakis na. Akala ko ba kinausap na ni Randy yon? Oo nga po. Kaso matigas talagang mukha, eh. Talagang kapag sinubukan nung lumapit sa akin, hindi ako magdadalawang isip na butasan siya sa tagiliran niya. Huwag naman. Makukulong ka naman niya sa gagawin mo, anak. Hanggat kayang daanin sa pakiusap, kausapin niyo na lang. Ayaw ngang makinig, Lo. Kailangan yata talagang takutin ng gusto para tumigil. Ay, nako. O siya, diyan ka na nga muna at kukunin ko lang yung mga pinatuyo kong daon sa labas.
Ang maigi pa'y magluto ka na rin ng tanghalian natin nang makakain na ako at makapagpahinga na rin kahit saglit habang walang nagpapagamot. Sige po, Lo. Magsisinigang na lang ako nang may sabaw naman ang ulam natin. Normal na araw yon para sa amin ni Lolo kapag wala akong pasok sa opisina. Nagtatrabaho ako sa isang CCTV installation and maintenance kasama ng kaibigan kong si Randy. Ayos lang naman ang sahod at nakakaraos naman kami ni Lolo. Kaya wala pa sa isip ko noon na umalis at maghanap ng ibang trabaho na mas mataas ang sahod. Kalaban lang talaga ang init kapag kailangang magkabit sa labas. Noong mga panahong yon, Madam Venus, sa edad kong 28, ay hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo at ayaw ko rin magpaligaw kahit na may mga nagkakagusto sa akin. Di ko alam kung bakit nasa hustong edad naman ako. Pero hindi ko mahanap ang interes ko sa mga lalaki. Sabi pa nga ni Lolo, pwede na raw ako mag-asawa. Pero ni minsan hindi yun sumagi sa isip ko. Isang araw habang abala ako sa isang gilid ng opisina, lumapit sa akin si Randy. Tulad ko wala pa rin siyang asawa kahit higit 30 na ang edad niya. Wala rin siyang nobya sa hindi ko malamang dahilan. Gwapo naman siya at mabait, gentleman din. Tipikal na hanap ng mga babae sa isang lalaki. Uy, sakto, nandito ka lang pala. May nanggaling dito kahapon nung wala ka. Grabe, daming ipapakabit na CCTV. Iba't iba si boss sa benta. Talaga? Ikaw ang nag-assist? Ilan daw? Oo, ako. 15 peraso para daw sa maliit nilang baryo. 15? Dami ah. Eh di ang laki ng incentives mo dyan. Libre naman dyan kapag sumahod na ha. Anong libre? Ikaw ang sumama sa akin magkabit doon. May tip pa tayo doon. At saka, sabi nung nakausap ko, kapag daw kinabit na natin yung CCTV, magpapakatay sila ng baboy para daw may maipakain sa atin. Talaga? Sobrang yaman naman yata ng tao niya para ipagkatay pa tayo ng baboy. Kaya nga eh. Na-request ko nga rin kay boss kung pwedeng 2 na lang tayong pumunta para walang ibang makinabang. Sugapa ka talaga kahit kailan. Pero swerte mo ah. Ikaw ang nakajempo sa customer na yon. Naka-break kasi yung 2, kaya ako ang bantay. Tadhana ang tawag doon. Tadhanang maka-incentives ng malaki. Basta ikaw ang sasama sa akin. Alam mo namang syako lang 2 nating kasama rito. Mga makasarili. Kapag sila ang nakakabenta ng malaki, hindi naman nila tayo naiisipan na bahaginan. Kahit merienda lang. Tayo lang ang sangga dito. Oo na. Nagtanim ka naman agad ng sama ng loob sa kanila. Alam mo namang may binubuhay na pamilyang mga yun. May anak, kaya ganyan. Kahit na no, ano ba naman yung tinapay at kape? Solve ka na dun. Hayaan mo na yun. Sige na, ako nang sasama sa'yo bukas. Wala ka namang choice. Alam ko rin namang sasama at sasama ka sa akin kahit hindi kita ayayin sa pogi kong to. Di ba? Ewan ko sa'yo, Randy. Mayabang ka. Nakaschedule na raw ang pagkakabit ng CCTV sa isang araw. Halata kay Randy na masaya siya sa laki ng benta. Kaya naman, hindi ko na rin napigilang mahawa sa kanya. Noong hapon na yon pag out ko sa trabaho, nabataan ko agad ang isang lalaking naka-hoodie jacket na malayo pa lang ako na sa akin na agad ang tingin. Hindi ko na nakita si Randy kaya nawalan ako ng kasama. Agad akong pumara ng jeep at mabilis ding sumabay ang lalaki sa akin sa pagsakay. Sumisibo lang matinding kaba sa dibdib ko. Yun ang unang beses na sinubukan niya talagang mas lumapit sa akin. Umupo siya sa tapat ko. Diretsyong-diretso ang tingin sa akin na para bang mawawala ako sa paningin niya anumang oras. Sinubukan kong tawagan si Randy pero hindi siya sumagot. Hanggang sa pagbaba ko ng kanto namin, ramdam kong nakasunod siya. Mas binilisan ko palalo ang lakad ko sa pag-asang hindi niya ako maabutan. Hanggang sa isang matigas na kamay ang humila sa akin papunta sa isang masikip na eskinitang walang ibang taong makikita. Agad kong kinuha ang balisong sa bulsa. Sige, subukan mong kumilos ng masama. Hindi ako magdadalawang isip na itarak to sa'yo. Ilang beses na kitang sinabihan. Kung talagang hindi ka madadaan sa pakiusap, masasaktan na talaga kita. Wala akong pakialam kahit lalaki ka o mas malaking katawan mo kumpara sa akin. Isang diin ko lang nito sa'yo. Aagos ang dugo mo.
Nangilabot ako nang mahina siyang tumawa. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin, Madam Venus. Ang sabi niya, kung ayaw ko raw na may mangyaring masama sa akin, wag na wag kong hahayaan ang sarili ko mag-isa. Kahit saan daw ako pumunta, susundan niya ako. Hanggang sa makuha niya ako at wala nang makakakita ulit sa akin mula sa mga kakilala ko. Pero mas nagbigay ng matinding hilakbot sa buo kong pagkatao, ay nangisian niya ako sa kapinatakan ng isang nakakadiring halik sa pisngi. Pagkatapos nun, bago ko pa siya magawang bigwasan, tumakbo na siya paalis at nawala sa paningin ko. Na para bang hindi sumayad ang mga paa niya sa lupa. Pagka-uwi ko agad kong kinuwento kay Lolo ang nangyari. Anong gagawin ko ngayon, Lo? Pakiramdam ko kahit saan ako magpunta, hindi ako ligtas. Siguro kung hindi ko siya natutukan ng balisong, may ginawa na talaga siyang hindi maganda sa akin eh. Ipablatter natin sa barangay. Pwede ba yun, Lo? Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam ang pangalan niya eh. Malayo niya akong nasusundan kahit saan. Tatanggapin pa rin naman nila ang reklamo kahit unknown person. Kung pwede ay pakiusapan mo na lang si Randy na samahan ka hanggang sa pag-uwi nang hindi na siya makalapit sa'yo kapag may kasama kang iba. Natatakot na po akong lumabas, Lo. Alam ko rin namang hindi ko siya kaya eh. Malaki yung pangangatawan niya. Hindi ko alam kung ano ba talagang gusto niya sa akin at ayaw niya akong tantanan. Halika na. Magtungo muna tayo sa barangay bago tayo mag-isip ng magandang paraan na pwede mong gawin. Sumunod na lang ako kay Lolo Sarmiento patungo sa barangay at kinuwento ko ang nangyari. Sinabi naman nilang sisikapin nilang malaman kung sino ang lalaking yun. Kinabukasan maaga pa lang sinundo na ako ni Randy sa bahay dahil kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa tawag. Habang sakay niya ako sa motorsiklo niya, doon na siya nagbigay ng suhestyon sa akin. Papunta na kami ron sa baryo kung saan kami magkakabit ng mga CCTV. Hindi niya raw alam kung saan yun pero binigyan naman daw siya ng direksyon ng customer. Alam mo, may naiisip akong paraan. Bakit hindi mo subukang lumayo rito? Mangupahan ka, yung hindi niya malalaman kung saan. Posible pa rin niya akong masundan. Kung mangungupahan ako, aabangan niya ako sa labas ng trabaho hanggang sa makauwi ako. Ihatid kita. Wala namang sasakyan ng taong yun. Nakamotor tayo. Mawawala agad tayo sa paningin niya. Paano naman si Lolo? Iiwan ko siyang mag-isa. Ano ka ba? Ang lakas-lakas pa naman ng lolo mo. Kita mo at nanggagamot pa nga siya, di ba? Maintindihan ka rin naman niya kung sakali. Tapos sakto pa magsesemana santa na sa susunod na linggo. Wala tayong pasok. Matagal ka mawawala sa paningin ng lalaking yon. Paniguradong mamomroblema ang isang yon, kakahanap sa'yo. Pag-iisipan ko muna. Titingnan ko muna ang sitwasyon. Hindi na namin namalayan ng oras habang nasa biyahe kami ni Randy papunta sa lugar na itinuro sa kanya. 5 barangay din ang pagitan noon mula sa amin. Nagulat pa siya nang hindi nabanggit sa kanya ng ginang na pabundok na pala ang baryo nila at wala na halos ibang kabahayang madaraanan. Natanong mo ba sa kanila kung bakit sila magpapakabit ng CCTV? Parang okay naman dito sa kanila eh. Walang magtatangka magnakaw o ano kasi malayo. Hindi ko alam eh. Siguro, tanungin na lang natin. Sigurado ka ba rito sa dinadaanan natin? Baka mamaya naliligaw na pala tayo ah. Confident ka pa masyado sa pagmamaneho. Oo naman. Tinuro naman sa akin eh. Nakasave pa nga sa message ko. Tuloy-tuloy lang sa daan na to. Tapos may bubungad sa ating maliit na arko papasok sa baryo nila. Hindi na ako nakipagtalo kay Randy hanggang sa maya-maya pa. Nakita ko na rin ang arko na sinasabi niya, kaya pinasok na namin ang lugar. Bigat na ako sa bag na kandong ko na naglalaman ng mga gagamitin niya sa pagkakabit ng CCTV. Ang biniling surveillance camera sa kanya, bayad at inuwi na ng customer, kaya ikakabit na lang. Presko ang hangin na sumalubong sa amin na bahagyang nagdulot sa akin ng pananayo ng mga balahibo sa braso. Isang maliit na compound ng mga bahay na hindi bababa sa 15 ang nakita namin. Kumpol yun sa gitna, napapalibutan ng mga puno. Para silang naninirahan sa gitna ng kakahuyan. Hindi naman sa nanghuhusga ako. Pero sa itsura ng mga bahay ron,
Parang wala namang kakayahan ng mga tao para makabili kahit isang CCTV. 2 ginang ang nakatayo sa labas para sumalubong sa amin. Ang isa may matamis na ngiti sa labi, habang ang isa naman ay may mapanuring tingin. Magandang araw po, Ma'am Fina. Pasensya na po, ngayon lang kami nakarating. Ang layo rin pala nito. Oo nga eh. Mabuti nga nakarating pa kayo rito sa amin. Akala namin hindi na. Ay nako, walang magkakabit na mga yon pag nagkataon. Siya nga po pala, partner ko po sa trabaho, si Geneva. Ay kagandang dalaga at makinis ang balat. Sigurado ka bang partner mo lang ito sa trabaho? Pwede rin naman po, kung gugustin niya. Kaso nuknukan naman po ng art ng babaeng yan. May karapatan naman siyang maging maarte kasi maganda siya. Ako nga pala si Serafina Ining at ito naman ang matalik kong kaibigan, si Bana. Magandang araw po, Aling Serafina, Aling Bana. Tumuloy muna kayo rito sa loob. Kayo ba'y nag-agahan na? Oo. Ako po kumain na. Ikaw ba, Jay? Kumain ka na ba? Oo, kumain din kami ng almusal ni Lolo kanina. Busog pa ako. Magpapahinga po muna siguro kami saglit bago kami magsimula. Ikaw lang ang lalaki, iho? Ibig sabihin, ikaw lang magkakabit ng lahat ng yon? Ayaw niya po kasi magsama ng ibang lalaki sa amin eh. May tampo siya sa mga yon. Hindi raw marunong mag-share ng blessings kapag meron silang nakukuha. Ganun ba? O siya, dito muna kayo sa bahay ko. Hindi ganong kalaki pero malinis at maayos naman. Matanong ko na lang din po kayo. Para saan niyo po gagamitin ang mga CCTV na ikakabit dito? Ano kasi? Eh di naman na siguro namin kailangang sagutin ang bagay na yan. Hindi pa ba sapat na namili kami sa inyo? Ano bang iniisip mo? Na parang imposible na makabili kami ng ganyang kamahal na bagay? Kaya ka nagtatanong? Ay, nako, hindi naman po sa ganun. Tinanong ko lang po talaga kung para saan kasi mukhang tahimik naman dito sa inyo. Pero sige po, kung ayaw niyo pong sagutin, ayos lang naman po. Start na siguro tayo, Jay. Ano sa tingin mo? Mabuti pa nga. Kesa masyado kayong mausisa. Fina, dito muna ako at pauumpisahan ko ng ipakatay ang lulutuin mamaya. Sige, Bana. Ikaw nang bahala sa mga tao natin. Nako, pasensya na kayo sa kaibigan kong yun, ha? Hindi kasi sanay sa ibang tao yun, kaya ganun kong makitungo. Ayos lang po, Ma'am Pina. Wag nang, ma'am. Hindi rin naman bagay sa akin. Nanay o aling na lang kung anong gusto nyo. Sige po, Aling Pina. Mag-uumpisa na rin po kami ni Geneva. Ang kaso po, hindi namin ito matatapos ng isang araw sa dami. Walang problema. Kahit nga dito kayo makitulog ngayong gabi ay tatanggapin namin kayo. Basta kailangan na talagang maikabit ang mga yan sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo kasi ay Semana Santa na. Isinasabay namin ang piyesta at karaniwan sa ganong mga araw dito sa amin may nangyayaring kakaiba. Ha? Ano pong kakaiba? Fina, halika nga muna rito. May hinahanap ako't hindi ko mahanap. Sandali. Maiwan ko muna kayo rito saglit, ha? Magluluto na rin muna ako ng tanghalian natin para mamaya. Sige ho. Libutin muna namin tong compound nyo para ma-inspect at malaman namin kung saan kami maglalagay ng CCTV. Nang umalis si Aling Serafina ay napatingin na lang ako kay Randy. Ang daming tanong na pumapasok sa isip ko tungkol sa lugar na yon. Tulad na lang din ng saan kaya nila maaaring kinuha ang perang ipinambili nila? At kung may internet pa sa lugar nila para gumana ang mga CCTV. Naisip ko na lang din na baka meron. Mukhang hindi naman sila mga mangmang para hindi malaman ang ganong mga bagay. Naglibot kami ni Randy. Isa-isa niyang tiningnan ang mga lugar kung saan niya pwedeng ikabit ang CCTV. Sa lalim ng iniisip, hindi ko na lang din maiwasang magtanong kay Randy. Franz, napapaisip talaga ako. Saan kaya nila kinuha ang pera nila? Hindi birong halaga ng 15 pirasong surveillance camera. Tapos ikakabit isa-isa sa mga bahay nila. Ano bang meron dito? Hindi ko rin alam, Jay. Hindi ko naman tinanong eh. Kita mo nga, di ba? Nasungitan tayo ni Aling Bana nung nagtanong ka. Siguro nga, hindi naman talaga kasama sa trabaho natin ang mang-usisa.
At saka ayos lang kahit hindi natin malaman. Pati kung saan galing ang pera. Basta bayad na. Kung sa bagay, tama ka naman. Mukhang magandang tumira dito eh. Sariwang hangin. At saka, naikwento sa akin ni Aling Fina na nagdadamayan sila rito. Na ang pagkain ng isa, pagkain ng lahat. Hindi sila nagdadamutan. Nagbibigayan sila, nagkakaisa. Eh di ayos. Mabuti para sa kanila kung ganun. Nang matapos kaming mag-ikot ni Randy, minarkahan niya na kung saan siya magkakabit at binutasan na ang mga pader. Doon pa lang, kinonsumo na agad ng oras hanggang sa magtanghalian. Nagulat na lang kami nang tinawag na kami ni Aling Serafina para kumain. Sa isang mahabang mesa nakalatag ang lahat ng pagkain. Parang isang piging. Ang iba sa mga tao naghihintay na makalapit kami sa kanila. Pero napansin kong lahat sila ay puro babae. Walang bata, wala ring matatanda, at lalong walang ibang lalaki. Pero sa isang gilid, isang babae ang pumukaw sa atensyon ko. Mahaba ang buhok, maputi ang balat at may maamong mukha. Maganda siya, Madam Venus. At ang tingin niya ay diretsyong nakapukol sa kasama kong si Randy. Tingnan mo yung babae. Nakatingin sa'yo. Saan? Yun oh. Yun bang maganda? Nauna ko pa siyang nasipat kanina kaysa sa'yo. Linaw talaga ng mata mo pagdating sa mga babae. Halina kayo. Sumalo na kayo sa pagkain namin. Nag-ihaw kami ng bagong huling karne. Bagong huli po? Oo, nangangaso kasi kami kung minsan. Ayan, at nakahuli kami ng ligaw na baboy ramo. Malambot ang karne niyan. Masarap sa ihaw. Wow, mukhang masarap nga ho. Hindi na kami nahiyapang makisalo sa kanila, Madam Venus. Masarap nga ang karne. Malambot at may kakaibang lasa na manamis-namis na siguro ay gawa ng pampalasa. Pag tinitigan mo ang mga hibla, iisipin mong hilaw pa. Pero wala naman akong nalalasahang duguron. Nang matapos kumain at makapagpahinga ng kaunti, nagpatuloy kami ni Randy sa ginagawa hanggang sa hindi na namin namalayan ang bilis ng oras. Dumidilim na ang paligid at alam namin ni Randy na kailangan na naming umuwi. Ranz, bukas na lang natin tuloy to. Dadalawa pa lang na ikabit natin, gabi na agad. Oo nga. Tara na. Paalam na muna tayo. Aling Serafina, baka pwede hong bukas na naman ituloy ang pagkakabit. Gabi na ho kasi. Hindi naman kami nagpaalam sa mga bahay namin na hindi kami makakauwi kaagad. Nako, ganun ba? Bakit hindi muna kayo kumain bago tumulak paalis? Nagpakatay pa naman ulit ako ng kakainin ninyo. Madilim na po kasi sa daan. Nakamotor lang kami nitong si Randy. Wala pa naman pong street light sa daan nyo palabas ng highway. O siya, bumalik na lang kayo rito bukas. Magpaalam muna kayo kay Bana, nandun sa Katayan. Sumunod kami kay Aling Serafina kung saan siya pupunta. Nang umihip ang hangin, umalo roon ang isang amoy na nakaduduwal, Madam Venus. Parang amoy ng patay na daga at may kahalong kakaibang pagkapanis ng karne. Di ko na lang tinanong kung saan maaaring manggaling ang amoy na yon. Napunta kami sa pinakalikod ng kanilang compound kung nasaan si Aling Bana sa harap ng isang mahahabang mesa na mukhang katayan ng karne. Hindi niya yata kami napansin dahil hindi man lang siya lumingon. Abalang-abala siya sa paghihiwa ng karne na may kakaibang kulay. Nangingitim na yon, tila pabulok na. Malayong malayo sa kulay ng karne na kung hindi namumula, medyo namumutla. Bana, magpapaalam na ang mga bisita. Babalik na lang daw kinabukasan dahil gabi na. Bakit uuwi na? Natapos na ba nilang ginagawa nila rito? Haling Bana, hindi naman po kayang tapusin ang lahat ng yun ng isang araw lang. Baka nga po abutin tayo ng 3 araw dito. Hindi pa kayo kumakain. Bakit hindi na lang kayo rito magpalipas ng gabi? Hindi po kami nakapagpaalam na hindi kami makakauwi. Huwag po kayo mag-alala. Babalik naman kami bukas ng maaga at sisikapin naming matapos agad ang pagkakabit kung yun po ang gusto nyo. O sige,
Kung gano'n ay mag-iingat kayo. Sumunod sa amin ang dalawang ginang hanggang sa kung saan namin iniwan ang motorsiklo ni Randy. Iniwan na namin ang ilang mga kagamitan at inihabilin na lang yon kay Aling Serafina. Sabi niya hindi naman daw mawawala yon sa bahay niya. Tumulak na kami papaalis ni Randy at binaybay ang daang walang ilaw. Kumpara nung araw na mukhang mayapa sa lugar, noong gabing yun, tila may kakaiba akong naramdaman sa paligid. Halos wala lang maririnig na huni ng kuliglig o kahit anong huni ng insekto na buhay tuwing gabi. Nangingilabot ako habang nadadaanan namin ang mga punong. Tila mga bantay na handang sumalakay sa aming dalawa. Hanggang sa maya-maya pa. Nagmistulang magloko ang makina ng motor ni Randy. Kasabay noon ay ang isang malakas na kaluskos na nanggaling mula sa talahiban. Oh, ano nangyayari sa motor mo? Ay, kapag tinamaan ka nga naman ng malas, oh. Ay, hindi ko rin alam, Jay. Baba ka nga muna. Titingnan ko lang saglit. Bilisan mo, natatakot ako rito. Wala pa namang ilaw. May naririnig pa akong kaluskos. Buksan mo nga muna ang flashlight ng cellphone mo. Titingnan ko muna tong motor ko kung anong diferensya. Huwag mo nalang pansinin yung naririnig mo. Gawa lang niya ng hayop. Pakipihit nga ng throttle kung hindi mamamatay ang makina. Yun! Liga na, Randy. Bilisan mo. Oo na, ito na. Sakay na. Muli niyang pinaarangkada ang motor niya sa daan pero hindi pa man kami nakalalayo kung saan kami tuminto. Tumigil na naman ang motor sa biglang pagsulpot ng kung anong nilalang sa harapan naming dalawa. Tumalon yan sa gitna ng daraanan namin kaya bigla kaming napapreno. At nang makita ko kung ano yun, mabilis yung tumatak sa isip ko at hindi ko makakalimutan kailanman. Isang aswang na may kakaibang itsura. Nakayuko ang kanyang likuran at nakatigil sa harap mismo ng motor namin. Umangil siya, dahilan para bumuka ang bibig niyang may sira-sira at hindi pantay-pantay na kulay dilaw at matatalas na mga ngipin. Sa tingin ko, kayang pumunit ng laman sa pamamagitan lamang ng kagat. Kulubot at lupaypay ang balat niya sa mukha. Mapusyaw na berde hanggang abo ang kulay ng kanyang balat na para bang matagal na siyang nababad sa tubig. Malalaki at namumulang paluwa na ang bural niyang mga mata. Ang ilong niya ay halos patag at maliit. Nang muli siyang umangil, doon na ako tuluyang napasigaw ng malakas. Randy! Anong klase nila lang to? Kumapit ka sa akin, Geneva! Alis dyan, halimaw! Sinubukan naming banggain ang halimaw. Pero masyadong naging mabilis ang galaw niya at nakaalis agad sa harap namin bago tumama ang uso ng motor sa kanya. Napunta siya sa likuran. Dahilan para hindi na kami lalong makaandar dahil inhila niya ang motor para hindi kami makaalis. Randy, anong gagawin natin? Tulong! Tulungan niyo kami! Tulang! Geneva! Randy! Sus Mariosa! Aswang! Iyawan ko kayo! Si Alipina! Ay, Diyos ko, salamat! Sa utos ni Aling Serafina ay agad kaming yumuko ni Randy. Narinig naming malakas na umangil ang aswang matapos may tumama sa kanyang malaking bato sa likod ng kanyang ulo. Muling bumato si Aling Serafina na naging hudyat para sa aswang na umalis. Nagtatakbo agad siya sa talahiban at hindi na namin masundan pa kung saan siya pumunta. Ano? Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi niyo ba kayo nasaktan? Hindi naman po. Salamat po, dumating kayo. Narinig ko kasi mga sigaw niyo kaya kaagad ako nagtatakbo. Mabuti hindi pa kayo nakakalayo. Ang mabuti pa, Geneva. Huwag na muna tayong tumuloy. Gabing-gabi na at hindi natin alam. Baka bigla na namang sumulpot ang aswang na yun sa daan. Sige, tatawagan ko na lang si Lolo. O, halina kayo. Bumulig na kayo doon. Hindi ko napuruhan ang aswang. May lakas pa yun para tambangan ulit kayo. Ayos ka lang ba, Jay? Oo, ayos lang. Tara na, Randy. Ay, ang dami nangyari ngayong araw. Gusto ko na rin magpahinga. Sa sinabi kong yon, pinaandar na ulit ni Randy ang makina pabalik sa baryo nila Aling Serafina.
Binagalan lang namin ang andar para masabayan ang ginang. At nang makabalik na kami, ang lahat ng tao ay nasa labas. Hinihintay kaming makabalik. Para bang inaasahan talaga nila kami. Sa pagbaba ko ng motor, nagsalita ang babaeng maganda. Oh, anong nangyari? Mabutit nagbalik kayo. Anong mabuti? Ang ibig kong sabihin, bakit bumalik kayo? Huwag mo na silang usisain, Amelia. Handa na ba ang pagkain? Maigi pang pakainin mo na ang mga bisita bago sila patulugin. Sandali lang ha. Tatawag na muna ako sa lolo ko. Hello, Apo. Ano oras na? Bakit wala ka pa? Nasaan ka? Lo, hindi ako makakauwi ngayon eh. Ginabi na kasi kami rito sa sinasabi kong baryo na kakabitan namin ng CCTV. Tsaka pa uwi naman na sana kami kanina. Kaso may aswang na humarang sa daan namin. Hindi ko ma-explain ang itsura. Basta nakakatakot siya, Lo. Ano? Ibig sabihin, hindi kayo ligtas sa lugar na yan kung ganon. Hindi ka ba talaga makakauwi? Kailangan ka ba talaga dyan? Mas nakakatakot po kung tutuloy kami ni Randy sa daan dahil sobrang dilim na. Siya. Ganito na lang. Magtago ka ng asin at bawang sa bulsa mo. Para kung sakali bang may aswang na namang umatake ay may panlaban ka. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lo. Ibababa ko na rin po itong tawag. Huwag niyo na ho akong alalahanin dito at magiging ayos lang naman ako dito. Sige. Basta maging alerto ka palagi sa paligid mo, ha? Lalim nun ah. Anong sabi ni Lola Sarmiento? Beste raw maglagay ako ng asin at bawang sa bulsa ko. Para may panlaban ako sa aswang. Manghihingi na lang ako sa kanila mamaya. Mabuti pa nga. Halika na. Nandun na si Aling Fina sa loob ng bahay niya. Doon na lang daw tayo kumain. Lilinisin niya lang daw yung bakante niyang kwarto para doon na tayo magpahinga. Sige, tara na sa loob. Naabutan naming naghahain ng pagkain si Aling Serafina sa hapag. Bakas pa rin ang pag-aalala niya para sa aming dalawa. Nagpapasalamat na lang talaga kaming dumating siya. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa amin ni Randy sa madilim daang yun. Iniwan niya muna kami habang kumakain at nang matapos na siyang ayusin ang bakanting kwarto, doon na siya muling lumabas. Ayos lang ba sa inyo kung magsasama na kayo sa isang kwarto? Kung mag-isa lang naman kasi si Geneva, baka matakot naman siya at anong mangyari sa kanya. Sa akin naman po walang problema. Ewan ko lang po sa kanya. Ayos lang din ho. Tama naman kayo. Basta sa side ka na lang, Randy. May kama ka rin naman sa ibaba, iho. Huwag kang mag-alala. Sige ho. Salamat nga po pala ulit Aling Fina sa pagliligtas sa amin at sa pagpapatuloy na rin dito sa amin dito ngayong gabi. Walang anuman. Welcome naman kayo rito sa bahay ko. O siya, maiwan ko na rin kayo nang makapagpahinga na kayong dalawa. Tutungo na rin ako sa kwarto ko. Kumatok na lang kayo kung sakaling may kailangan kayo. Opo, salamat po ulit. Hindi na kami nag-uusap ni Randy nang makahiga na kami sa loob. Siguro dala na rin ang pagod at sa dami na nangyari buong araw. Agad akong nakatulog sa kabila ng takot. Pero bandang mga 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako nang makaramdam ng pagkauhaw. Pagkabangon ko mula sa kama, gano'n na lang ang gulat ko nang hindi ko makita sa ibaba ng sahig si Randy kung saan siya dapat matutulog. Saan naman nagpunta tong si Randy? Madaling araw na. Makainom na nga lang ng tubig. Baka nasa banyo siya. O baka sa sala natulog. Wala rin siya rito. Saan naman kaya nagpuntang isang yun? Nang hindi ko siya makita sa loob ng bahay, uminom na muna ako ng tubig bago ako lumabas para subukang hanapin siya. Hindi ako lumayo sa bahay ni Aling Serafina sa takot na baka biglang may aswang na sumulpot sa harap ko. Dahan-dahan akong naglakad sa tuyong dahon hanggang sa makarating ako sa mahihinang boses na nag-uusap. Sinundan ko yon kung saan ang gagaling at doon ko nakita ang lalaking hinahanap ko.
Kausap ang magandang babae na si Amelia. Mukha silang masinsinang nag-uusap at bawal istorbohin. Nang umihip ang malakas na hangin, napayakap na lang ako sa braso ko at muling nakaramdam ng kakaibang kilabot. Kaya naman nagpa siya kung pumasok na lang ulit sa loob ng kwarto at bumalik sa tulog. Kinabukasan, nauna pang mag-asikaso si Randy sa akin na hindi ko sigurado kung natulog nga ba talaga. Saan ka galing bandang 2:00, Randy? Ha? Bakit? Kasi nagising ako eh. Wala ka sa paanan ko. Wala naman. Nagpahangin lang naman ako sa labas. At saka nagyosin na rin. Hindi kasi ako gaano makatulog eh. Alam mo na. We, talaga ba? Eh nakita kitang kausap si Amelia eh. Type mo, no? Ano? Hindi no. Nagkataon lang na gising pa siya tapos nagkasalubong kaming dalawa. Ayun, nag-usap lang saglit. Pero hindi ko siya type. Nakita mo lang na magkausap kami kung ano-ano na agad ang iniisip mo. Ang defensive mo naman masyado. Nagtatanong lang ako. Nasaan nga pala si Aling Fina? Maga nagpaalam na lalabas at may pupuntahan daw sila ni Aling Bana. Hinayaan niya na akong galawin tong kusina niya. Tapos pwede na raw tayo magsimula ulit magkabit. Hindi na ako komportable sa suot kong damit eh. Kahapon pa to. Hindi ba pwedeng umuwi muna tayo nang makaligo naman ako? Uuwi? Huwag na. Manghiram ka na lang kay Amelia. Mukhang magkasing katawan naman kayo. Akasa naman yung mga damit niya sa'yo. Ba't parang alam na alam mo naman yata? Hindi Sa tansya ko lang naman. Eh parang nakakaya naman kung manghihiram ako sa kanya eh. Hindi naman kami close. Gusto mo bang ako ang manghiram para sa'yo? We, hindi ka ba nahihiya? Gagawin mo yun para sa akin? Eh ikaw, hindi ka ba maliligo o magpapalit man lang? Lagi ako nagdadala ng mga damit kapag may trabaho tayo sa labas. Ewan ko ba sa'yo kung bakit hindi ka nagdadala? Kaya ang asim mo eh. Ewan ko sa'yo. O sige na, ihiram mo na lang ako nang makaligo na ako pagkatapos natin mag-almusal. Tingnan mo, bandang uli, hihiram ka rin. Sige, ako na bahala mamaya. Kain muna tayo. Nang matapos kaming kumain ni Randy, nagtungo kami sa bahay ni Amelia. Kumatok siya roon at agad din naman kaming pinagbuksan ng dalaga na mukhang pupungas-pungas pa at kagigising lang. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin naitago ang pagiging bagong gising at kagandahan nito. Madam Venus, tipid siyang umiti sa akin nang makita niya ako. Magandang umaga, Amelia. Pasensya na, nagising ka pa yata namin. Hindi naman. Ayos lang. Ano nga palang kailangan nyo? Ito kasing si Geneva. Medyo naalibad-bara na at kahapon pa raw ang suot niyang damit. Baka pwede raw siyang makahiram ng damit sa'yo. Ganun ba? Nagsusuot ka ba ng saya? Yun lang kasi ang meron ako at hindi ako sanay mag-short o magpantalon. Oo. Ayos na rin yun, kahit ano. Basta may masuot ako. Sige. Sakto at may mga panloob pa akong hindi nasusuot dyan. Siguro naman ay kasya rin sa ito. Pasok mo na kayo. Salamat. Ikaw lang ba mag-isang nakatira dito? Oo. Nasaan ang mga magulang mo? Kapatid o kay asawa? Wala na ako ng lahat ng yan eh. Kinukup lang ako ni Aling Fina at ni Aling Bana. Ganun ba? Sorry sa pagtatanong ko Ayos lang. Maiwan ko muna kayong dalawa dyan sa sala ha. Sige, salamat. Ang bait niya, no? Sakto lang. Hindi ko pa naman siya matagal na nakakasama para masabi kong mabait siya. Kaya mo bang ikabit yun lahat ngayong araw? Anong akala mo sa akin? Superhero na mabilis kumilos para maikabit lahat? Oo, siguro kung magdamag nating ikakabit. Game ka ba na walang tulugan? Ayos naman. Para hindi na natin kailangan bumalik dito. Sigurado ka? Aabutin talaga tayo ng madaling araw dito. Oo, basta uwian na pagkatapos. Para hindi natin kailangan umuwi ng gabi. Nakakatakot sa daan palabas eh. Baka may kung ano na namang magpakita sa atin at hindi na tayo makaligtas. Wala akong baon na pangontra galing kay Lolo. Hindi ko naman alam na ganito palang pupuntahan natin dito. Takot na lang siguro ng aswang na yun kung magpakita pa ulit sa atin. Ayaw niya naman sigurong mapukul ulit sa ulo, di ba? Nakita mo ba yung umaagos na dugo sa ulo niya? Kulay itim. Hey, ayoko nang maalala pa. Naiisip ko rin ang mukha niya eh.
Akala ko sa horror movies lang ako makakakita ng ganun kapangit na mukha. Sa totoong buhay rin pala. Totoo palang halimaw ang mga itsura nila. Kung abutin man tayo dito ng magdamag, sana walang magpakita ng ganun. Safe naman siguro kasi nandito tayo sa baryo. Heto nang hinihiram mong damit. Ilang pares na rin yan Mamili ka na lang kung saan ka magiging komportable. Sige, salamat Amelia. Huwag kang mag-alala. Lalaban ko rin muna to bago kami umalis para masoli ko rin sa'yo. Hindi na sumagot si Amelia sa sinabi ko, kaya bumalik na kami sa bahay ni Aling Serafina. Wala pa rin siya nang makabalik kami. Pagkatapos kong naligo ay nagsimula na ulit kami ni Randy sa trabaho habang tinatawagan ko ang boss namin tungkol sa update sa ginagawa namin. Nagsabi na lang siya na bibigyan niya pa kami ng 2 bonus sa trabaho. Naghiliwan naman si Randy dahil doon at sobrang lawak ng ngiti sa labi. Tanghali na makabalik sina Aling Serafina at Aling Bana. Kumain na ba muna kayong dalawa bago kayo nagsimula dyan? Opo Aling Bana. Hinayaan ako magluto ni Aling Fina ng almusal namin kanina bago siya nagpaalam na aalis kasama niyo. Mabuti naman kung ganon. Ayaw naman namin gutumin kayo at baka magreklamo kayong binababayaan namin kayo rito. Hindi naman po. Iba na yata ang suot mong damit, Geneva. Kay Amelia ba ang mga yan? Abay, sakto lang pala sa'yo. Bagay rin. Mas dalaga kang tingnan sa ganyang damit kesa sa pantalon. Ikaw ba'y wala pang asawa o nobyo? Wala pa po. Hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend. Sa ganda mong yan ay wala pa? Mabuti nga po walang nagkakamali eh. Eh kung meron, siya ng pinakamalas na lalaki sa mundo kapag itong si Geneva ang naging jowa niya. Ay, grabe ka naman kung magsalita. Dito muna ulit kami ni Fina at iluluto muna namin tong mga nahuli naming karne sa gubat. Po? Kayo pong nakakuha niyan? Di ba't nabanggit naman namin na minsan kami nangangaso? Huli namin ang mga ito ngayong araw. Ang galing naman po pala. Hindi lang nakasama sa amin si Amelia at mukhang napuyat yata. Hindi na namin ginising. Magaling din ang isang iyon manghuli. Mabilis ang mata sa pagkain. Halika na, Fina. Hayaan na natin sila dyan. Asikasuhin na natin ang kakainin nila maya-maya. Nang umalis ang 2 ginang ay tinuloy na namin ang pagtatrabaho. Abala lang ako sa pag-abot ng mga gamit kay Randy at siya talaga ang halos gumagawa ng lahat. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian kasama ang lahat ng tao roon, napansin ko ang pagkulimlim ng langit. Kakaiba ang dilim na hatid noon. Nawala bigla ang araw at kung hindi mo alam ang oras, iisipin mong malapit ng maggabi. Sinabi ni Aling Rosa na nagbabantaw raw yata ang malakas na ulan. Kailangan daw mag-imbak ng magiging pagkain nila. Mahirap daw kasing lumabas para maghanap ng pagkain kapag masama ang panahon. Nagkatingin na naman kami ni Randy dahil sa oras na umulan. Kailangan din namin ihinto ang ginagawa namin dahil maantala ng patak ng tubig ang pagkakabit ng wires para sa CCTV. Pahinga muna tayo, Jay. Ngawit na rin ako kakatingala eh. Sige, mabuti pa nga. Alataring pagod ka na. Matutulog rin muna ako. Gisingin mo ako bandang 3:00 ha kung hindi tumuloy ang ulan. Inaantok ako eh. Ikaw ba? Hindi ka ba magpapahinga? Mamaya na siguro kapag nakaramdam ako ng antok. Sige na, pumasok ka na ron sa loob. Dito muna ako sa labas at maglalakad-lakad saglit. Sure ka? Hmm. Mag-iingat ka ha. Di mo masabi ang panganib. Lumalabas yan anumang oras. Ano ka ba? Dito lang naman ako sa compound nila eh. Sige, bahala ka na dyan. Hindi ko na talaga kaya ang antok eh. Tinalikuran na ako ni Randy at nagsimulang maglakad papunta sa bahay ni Aling Serafina. Umiba naman ako ng daan at gusto kong makita ang buong paligid sa baryo nila. Kung hindi ko napuntahan ang lugar na yon, iisipin kong wala talagang kabahayan sa pwesto ng pinagtatayuan nilang mga bahay. Tago at liblib. Pero noong mga panahon yon, palaisipan pa rin sa akin kung para saan ba nila gagamitin ang mga CCTV na pinakabit nila. Mukha namang walang manganghas na magnakaw sa kanila.
Naalala ko na lamang ang nagpakitang aswang sa amin ni Randy. Maaring isa yung dahilan kung bakit sila nagpakabit ng surveillance cameras. Baka gusto nilang mahuli kung sino ang aswang. Yun na lang ang itinatak ko sa isip ko, Madam Venus. Habang naglalakad ako hanggang sa makita ko si Amelia sa labas. Sa pinakalikod na bahagi ng compound kung saan din namin pinuntahan si Aling Bana na naghihiwa ng karne. May hawak siyang kakaibang pana at inaasinta niya ang palaso sa isang banda. Ano yung ginagawa mo? Ha? Sinong siya? Tao? Huwag ka munang magtanong. Nagpo-focus ako para matamaan ko siya eh. Sapol! Yan ang sinasabi ko eh. Ligaw na baboy. Halika, kunin natin. Ang galing! Totoo ang sabi ni Aling Frina, mabilis sa mga mata mo. Nasanay lang. Ilang taon ko na rin kasing ginagawa to eh. Ilang taon na? 5. Ang tagal na rin pala. Ang galing mong gumamit ng pana. Pwede mo ba akong turuan yan? Oh, halika. Kunin na muna natin yung natamaan ko. Sundan mo ko ha. Medyo mag-ingat ka lang sa nilalakaran mo at baka may ahas. Wow! Ang laki nito, Amelia. Kakasya na to sa inyong lahat ah. Iiimbak muna ito at may nahula rin naman kanina. Teka. Sumabit pa lang pa sa baging, kaya siguro nahirapan tong umalis. Sumabit? Teka sandali, akong bahala dyan. Buti na lang lagi akong ready at dala ko tong balisong ko. Mapipigtal kong pagkakapulupot ang paa niya. Tabi ka muna. Balisong? Marunong kang gumamit ng mga bagay na yan? Hindi ba't delikado yan kapag pinaglalaroan? Liban na lang kung walang talim. Biyasa na ako sa paggamit nito. May taliman o wala. Kaya kong paglaruan sa kamay ko. Ayan oh, okay na. Pwede na nating buhatin to. Kaya ko na. Ikaw na lang magdala nitong pana. Anong kaya mo? Ilang kilong bigat niyan eh. Katumbasan ng kalahating kaban ng sako. Hindi ka ba naniniwalang kaya ko? Ba't di mo ko tingnan tsaka mo ko husgahan? Nakita ko kung paanong walang kahirap-hirap na binuhat ni Amelia ang baboy na parang wala lang sa kanya yun. Kakaiba ang lakas na ipinapakita niya sa akin. Dahilan para lalo akong mamangha sa kanya. Hindi ko lubos sa kalain na ang ganun kagandang mukha, maraming kayang gawin na hindi halos kaya ng karamihan. Kabilang na ako. Bumalik kami sa maliit nilang baryo at doon tinuloy niya akong kausapin. Matanong ko lang, dahil nagigiliwan talaga ako sa inyo ng kasama mo, wala ba talaga kayong relasyon ni Randy? Ano? Kami? Wala talaga. Kaibigan lang ang turing ko doon. Ganon din naman siya sa akin. Pero close kayo. Tama ba ako? Oo, close kami. Ilang taon na rin kasi kami magkasama sa trabaho. Halos kaming dalawa lang din ang nagkakasundo. Ganun ba? Parang nakikita kong ibang mga tingin niya sa'yo eh. Naku, maniwala ka sa akin. Parang kapatid lang ang turing niya sa akin. Tsaka hindi ako mga tipo niya sa babae. Yung tipo niya yung mga katulad mo. Maganda at mukhang maamo. Tsaka mabait. Ako kasi alam niyang ugali ko eh. Kilala niya ako, matapang ako. At sinusunod ko kung ano yung gusto kong gawin. Ganon? O sige. Pasensya na sa pagiging mausisa ko. Hindi ko lang maiwasang tingnan kayong dalawa eh. Ayos lang yun. Tara na. Habang naglalakad kami pabalik, napansin kong mas dumilim ang langit. Nakakatakot na ang dating noon at iba na rin ang hatid na lamig ng ihip ng hangin sa lugar. Tahimik ko na lang ipinalalangin na sana hindi tumuloy ang ulan. Nang makabalik kami ay natuwa sila sa nakitang huli ni Amelia. Nang makita ko ang oras sa relo ko, nagulat pa ako nang makitang 3:00 na. Tila kay bilis lumipas ng oras na sa tingin ko wala pa namang 1 oras nang magpaalam si Randy na matutulog muna. Pumasok ako sa bahay ni Aling Serafina habang pinagkakaguluhan nila ang dalang baboy ni Amelia. Randy, gumising ka na. 3:00 na. Kailangan na natin magtrabaho. 3:00 na kaagad? Oo. Parang katutulog ko pa lang ah. Oo nga eh. Nagulat din ako pagtingin ko sa relo ko. Parang hindi naman ako nagpahinga.
O siya, halika na. Buti na lang, hindi pa umuulan. Yun na nga sobrang dilim sa labas. Tingnan mo parang paggabi na. Alam mo, parang may mali sa oras at panahon dito. Praning ka na naman. Normal lang naman ang ganitong senaryo minsan. Oo nga no. Ba't sobrang dilim? Sabi ko sa'yo Nasaan sila? nandun sa katayan nila ng karne. May nahuli si Amelia na malaking baboy ramo. Grabe, ang galing niya palang gumamit ng pana. Talaga? Marunong siyang gumamit nun? Oo, nagpapaturo nga ako sa kanya. Ang galing naman. Sana pala, hindi na lang ako natulog nang nakasama ako sa inyong dalawa. Di sa susunod. Anong sa susunod? Parang ayaw mo na yatang umalis dito Hindi no, ang ibig kong sabihin, pwedeng mamaya. Sa tingin ko naman, hindi rin naman natin matatapos ng ginagawa natin ngayon Ayos lang kaya kay boss? Bakit kayo sobrang bilis ng oras dito? Itatawag ko na lang kay boss. Ang problema, wala na tayong may susuot na damit. Bakit kaya hindi ka muna umuwi ngayon hanggat maaga? Kumuha ka ng mga damit. Dumaan ka na rin sa bahay namin. Ibili mo kay Lola ang mga damit ko at ipaalam mo na ako. Pwede rin naman. Para kung sakali mang hindi natin matapos kaagad to at maantala tayo ng ulan, ayos lang. Teka, tumatawag si Lolo. Sagutin ko lang saglit. Hello? Lo? Napatawag po kayo. Ay, nasaan ka po? Ayos ka lang ba dyan? Opo, ayos lang naman po ako. Ano pong problema? Bakit parang natataranta yata kayo? Huwag ka na munang umuwi, apo ko. Natatakot ako para sa kalagayan mo. Pumasok ako sa kwarto mo kasi parang may naamoy akong kakaiba. Kakaiba? Bakit po? Anong meron? Ano nakita nyo? Apo, yung lalaking sumusunod sa'yo, sa tingin ko nakapasok siya rito sa kwarto mo. Bukas ang bintana mo. Hindi mo yata naisara nang umalis ka. May pugot na ulo ng aso sa ibabaw ng kama mo at may sulat na iniwan. Po? Totoo po ba yan? Oo, apo. Kahit ang iniwan niyang sulat ay may bayad ng dugo. Ang nakalagay sa sulat, sa oras daw na makita niya ang nobyo mong si Randy, hindi raw siya magdadalawang isip na gawin sa kanya ang ginawa niya sa ulo ng aso. Kasi sa kanya ka lang. Apo, mas mabuting huwag na muna kayong umuwi rito. Natatakot ako para sa inyo. Ginawa niya talaga yon? Lintek. Pero Lo, paano po kayo? Sino makakasama niyo dyan? Ay, tinawagan ko na ang tiyang Lucy mo kung po pwedeng dumito muna sila hanggat wala ka. Papunta na sila maya-maya. Lo, pakiayos po ng mga gamit ko. Kahit ilang piraso ng damit lang. Pupunta si Randy dyan para kuhanin. Dito na lang muna kami kaysa mapahamak kami sa baliw na lalaking yun. Eh, hindi pwedeng pumunta si Randy dito. Hindi natin alam. Baka nasa paligid lang siya, ang taong yon. Magkita na lang kami sa bayan. Iaabot ko sa kanya ang mga gamit mo. Sige po, papupuntahin ko na siya. Oh, anong nangyari? Bakit parang ang seryoso mo masyado? Anong napag-usapan niyo ni Lola Sarmiento? Pumasok daw yung stalker ko sa loob ng kwarto ko. Nag-iwan ng pugot na ulo ng aso at isang sulat. At ang sabi ron, sa oras daw na makita ka niya, pupugutin niya rin daw ang ulo mo tulad sa aso. Ano? Totoo ba yan? Ibig sabihin, pati ako hindi na safe? Oo, Randy. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay pa rito Ang sabi ni Lolo, wag na muna daw tayong umuwi at magpalipas na muna raw tayo. Anong gagawin natin yan? Wala naman sigurong problema kay Aling Fina kung dito muna tayo kahit ilang araw lang. Sinabi ni Lolo na magkita na lang kayo sa bayan. Bitbit niya ang mga gamit ko. Kailangan niyo mag-ingat at baka nasa paligid lang ang saltik na yun. Oo, sige. Magpapaalam na rin ako sa amin kung ganun. Nakita ko rin ang matinding pagkabahala sa mukha ni Randy sa natanggap kong balita mula kay Lolo. Bago siya umalis, kinonsulta muna namin sa dalawang ginang kung ayos lang ba ang saglit na pananatili namin doon. At doon na rin nila sinabing magiliw nila kaming tatanggapin at maayos nga raw yun kung makakaabot pa kami hanggang sa pista nila. Nang umalis si Randy, naiwan ako mag-isa. Tahimik akong nakaupo sa isang duyan. Malalim ang iniisip dahil sa mga nangyari. Narinig ko kay Aling Bana ang tungkol sa pananatili niyo muna rito. Totoo ba yun? Ikaw pala, Amelia. Oo. Baka kasi matagalan talaga kami sa pagkakabit nitong mga CCTV. Dahil dalawa lang kami. Tapos mukhang hindi pa magiging magandang lagay ng panahon. Oo nga.
Sobrang dilim na nga ng langit pero hindi naman umuulan. Punong-puno na ang ulap, ayaw pong bumagsak. Amelia, hindi naman sa chismosa ako Pero alam mo ba kung bakit nagpakabit kayo ng CCTV rito sa maliit niyong baryo? Kung sasagutin ba kita, hindi ka matatakot? Depende kung anong magiging sagot mo sa akin. Tsaka napansin kong walang lalaki rito sa inyo Walang bata o kahit matanda. Bakit? Isa-isa lang naman tanong, Geneva. Pero sige, sasagutin ko yan parehas dahil mukha ka ng mga pagkakatiwalaan. Hindi ko naman ipagsasabi ang sikreto ninyo kung meron man. Nalalapit na kasi ang piyesta rito sa amin. At tuwing malapit ang pista, laging may nawawalang isa sa amin. Ano? Ibig sabihin ba may kumukuha sa nawawala? Oo, ganun na nga. Kaya napagpasyahan ni Aling Fina na magpakabit ng CCTV para mahuli kung sinong nangunguha sa mga kasamahan namin. Pero hindi naman sa minamaliit ko rin kayo Saan niyo nakuha ang pambili ng mamahaling security systems? Sabi ko na nga ba't itatanong mo rin yan eh. Mukha lang simple sina Aling Fina at Aling Bana, pero marami silang pera. Sila rin ang bumubuhay sa mga tao rito dahil meron silang yamang minana sa mga ninuno nila. Yung bakit kayo puro babae rito? Simple lang. Sila Aling Fina naniniwala na kayang mamuhay ng mga kababaihan kahit walang mga lalaki. Yun ang batas dito. Bawal magmahal ng tagalabas. Ganun pala rito. Pero ikaw, anong gusto mo kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-isip para sa sarili mo? Kung ako, gusto kong magkaanak. Gusto kong maramdaman ang maging isang ina. Pero paano yan kung may sinusunod kayong batas? Kung ano ang panukala, yun ang kailangang sundin. At hindi ko pwedeng baliin yun. Nasagot nga ang mga tanong ko tungkol sa baryo nila, Madam Venus. Pero nalungkot naman ako sa nakita kong ekspresyon sa mukha ni Amelia. Mukha siyang nalulungkot sa katotohanang kailanman hindi niya mararanasan ang bagay na pinapangarap niya. 1 oras lang ang lumipas nang muling makabalik si Randy. Pero sa itsura niya, mukha siyang pagod na pagod. Nasa loob na kami ng bahay ni Aling Serafina ng mga oras na yon. Ayan ang mga gamit mo. Parang ayaw ka ng pauwi ni Lolo. Nag-aalala lang yun. Kaya ganun. Kumusta ka naman dito habang wala ko? Ayun, nag-usap kami ni Amelia habang wala ka. Alam mo, naawa nga ako sa kanya Kasi may batas pala sila rito na bawal silang umibig. Pero pangarap niya talagang magkaanak. Sinabi niya yun sa'yo? Oo nga, kasabi ko nga lang, di ba? Alam nga namang gumawa ako ng kwento rito. Bakit daw bawal silang umibig? Kasi naniniwala raw sila na kaya nilang mamuhay kahit na walang lalaki. Tuluyang natahimik si Randy sa sinabi ko. Hindi ko alam kung nagulat lang ba siya. Pero sa itsura niya ng mga oras na yun, tila hindi siya naging komportable. Sumapit ang gabi at imbis na hayaan nila kaming gawin pa ang trabaho namin kahit gabi na. Huwag na raw kaming madaliin dahil doon naman muna kami manatili. Kinayaan na lang namin ni Randy dahil gusto rin muna sana naming magpahinga. Nang makatulog ako, nagising na naman ako sa kalagitnaan ng gabi. Bukod sa may pumapasok na malamig na hangin mula sa bintana at may humahalo roong kakaibang amoy, nakaririnig ako ng mahihinang mga boses. Hindi parang nag-uusap kundi parang bumubulong ng mga dasal na hindi ko lubos maintindihan. Pagtingin ko sa ibaba ko, wala na naman doon si Randy. Lumabas ako ng bahay kahit nangingilabot ako sa naririnig kong parang may nagri-ritual. Sinundan ko yon kung saan galing. Sa direksyon kung saan doon ko rin nakita ang liwanag ng apoy. Doon ako nagulat. Doon, nagulat na lang ako sa naabutan kong eksena. Gumagalaw ang anino ng lahat ng kababaihan sa ilalim ng apoy. Umiindak sila kasabay ng dasal na binibigkas nila. Hindi ko maintindihan ang wika dahil nasa ibang lengguwahe ito pero sapat para malaman kung Latin yun. Accelera tempus celum obscura. Hospites ne descedant. Accelera tempus celum obscura. Hospites ne descedant. Ano pong ginagawa niyo? Geneva, bakit gising ka pa? Nagising po ako kasi
Parang may naririnig akong mga ingay kaya lumabas ako. Ganun ba? Huwag mo nang alalahanin tong ginagawa namin. Wala lang naman to. Hindi ba't napansin mo naman kung gaano kadilim ang langit kanina? Pinagdarasal lang namin na wag sanang matuloy ang paparating na bagyo kung meron man. Ganun po ba? Sige po. Pasensya na rin kung naistorbo kayo. Pero matanong ko na lang din. Wala po ba si Randy dito? Hindi niyo ba siya nakita? Wala na naman po kasi sa higaan niya eh. Baka tulad nung isang gabi ay naninigarilyo. Huwag mo na siyang alalahanin at hindi naman yun mawawala rito. Sige po, babalik na ulit ako sa kwarto. Pasensya na po ulit. Mabilis akong umalis doon dahil na rin sa tinging ibinabato ni Aling Bana sa akin na tila naantala ko talaga sila sa kanilang ginagawa. Sa isip ko parang ang weird masyado ng ginagawa nilang pagdadasal para lang hindi tumuloy ang ulan. Sa kabila ng mga gumugulo sa isip ko bumalik na lang ulit ako sa kwarto. Di ko na rin inintindi kung nasaan maari si Randy. Kinabukasan nagising ako mabigat ang pakiramdam pero pinilit kong bumangon. Tila normal ang paligid paglabas ko ng kwarto. Maliban sa katahimikang nakakabingi, di ko na rin tinanong si Randy kung saan siya nanggaling o bakit wala siya sa higaan niya nang magising ako. Mas pinili ko na lang mag-focus sa trabaho para matapos na namin kung ano ba talagang pakay namin sa lugar na yun. Randy, pakiabot naman yung drill bit sa bag. Malapit ko nang mabutas ng semento rito sa likod ng bahay ni Aling Bana. Oh, heto. Sigurado ka bang ayaw mo muna magpahinga? Mukhang puyat ka rin eh. Ayos lang ako. Mas gusto ko pang mapagod kaysa maghintay na lang ng ipapakuha mo. Tsaka para hindi na rin kung ano ng bagay ang napapansin ko rito. Wala lang yung mga naiisip mo. Paranoid ka lang masyado. Tingnan mo nga, ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Sana nga guni-guni lang. Pero Randy, napansin mo ba kanina? Biglang nagdilim na naman yung langit. Kahit 9:00 pa lang ng umaga. Baka may paparating na ulan. Pero ganyan din naman kahapon eh. Hindi lang natuloy. Huwag mo nang isipin yan. Tapusin na natin tong dalawa rito para makapagpahinga na rin tayo. Habang abala kami sa pagkakabit, napansin naming naglalakad sina Aling Serafina at Aling Bana patungo sa direksyon namin. May dala silang mga gamit para sa pangangaso. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan habang papalapit sila sa amin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Mukhang mabilis ang trabaho niyo ah. Opo, Aling Fina. Sinisikap po namin matapos na kaagad para bumilis na ang trabaho at hindi na abutin pa ng ilang araw. Ito nga ang si Geneva eh. Gawaing lalaki pinapatos na. Mabuti naman kung ganon. Kami naman ay maghahanda na para sa pangangaso sa gubat. Kailangan namin makahuli ng sariwang karne para sa pista. Pangangaso po? Kayong dalawa lang po? Kasama namin ang ibang mga kababaihan dito. Mauuna lang kami at susunod na rin sila. Nakasanayan namin ito rito sa baryo. Mas masarap ang karne kapag bagong huli. Talaga po? Nakakatuwa naman. Yan po ba talagang kinabubuhay nyo dito? Kahit na may edad na kayo, kayang-kaya nyo pa rin. Huwag mong maliitin ang kakayahan namin iyo. Mas biyasa kami sa gubat kesa sa inaakala nyo. Gusto ko sanang makakita kung paano kayo mangaso. Pwede ba kaming sumama saglit? Sasama rin naman si Amelia, di ba? Nagulat ako sa sinabi ni Randy. Lumingon siya sa akin na parang humihingi ng permiso. Pero bago pa ako makapagsalita ay nakita ko na si Amelia na naglalakad palapit sa amin. May dalang pana at palaso. May kakaiba sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. O ano, sasama ka ba, Randy? Masaya sa loob ng gubat. Maraming pwedeng makita na hindi niyo nakikita sa inyo. Sige ba? Je, sama tayo. Sandali lang naman siguro. Randy, marami pa tayong gagawin eh. Tsaka baka makasagaba lang tayo sa kanila ron. Sandali lang talaga, Je. Sige na. Para naman maibang scenery natin. Masyado ka ng stress dito sa mga camera. Pero Randy, hindi ko alam kung ligtas ba tayo ron. Huwag kang mag-alala, Geneva. Kami ang bahala sa inyo. Hindi namin kayo papabayaan habang nasa teritoryo namin kayo. Kita mo na? Tara na, Je.
Minsan lang to. Experience na rin ba? Wala na akong nagawa kundi sumunod. Pinasok naming 5 ang madilim na gubat. Habang palalim kami ng palalim, tila unti-unting nawawala ang liwanag ng araw hanggang sa maging halos kasing dilim na ito ng gabi. Inalalayan ako ni Randy dahil hirap talaga akong makakita sa madamo at madilim na lugar na yon. Hawak-hawak niya ang braso ko habang maingat kaming naglalakad sa madulas na lupa. Randy, dahan-dahan lang. Ang dilim na dito. Halos hindi ko na makitang dinadaanan ko. Hawak naman kita. Malapit na tayo sa pwesto nila. Huwag kang lalayo sa akin. Dito tayo sa gawing kaliwa. May nararamdaman akong gumagalaw sa talahiban. Manahimik kayong lahat. Huwag kayong gagawa ng ingay kung ayaw niyong makawala ang huli natin. Randy, bumalik na tayo. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin sa kung saan. Sandali lang, Jay. Titingnan lang naman natin kung paano sila manghuli. Biglang tumigil ang lahat. Sa isang iglap, may narinig akong mabilis na pagsipol ng hangin. Bago ko pa namalayan, may dumaplis na palaso sa braso ko. Napasigaw ako sa init at hapdi at agad na humahawak sa sugat ko na nagsimulang dumugo. Nanuot ang sakit noon hanggang sa ilalim ng laman kahit na dumaan lang naman sa braso ko ang palaso. Ang braso ko! Geneva, ano nangyari? Dumudugo ang braso mo. Ang sakit! Teka, sandali. Huminga ka lang ng malalim. Hindi ka mamamatay dyan. Kasabay ng pagpatak ng dugo ko sa lupa, nakarinig ako ng mga mahihinang angil sa paligid. Sabay na lumingon sa akin sina Aling Serafina at Aling Bana. Sa gitna ng kadiliman, hindi nakatakas sa paningin ko kung paanong biglang naging mapusyaw na pula ang mata ni Aling Bana habang nakatitig sa sugat ko. Fina, dugo. May dugo. Bana, kontrolin mo ang sarili mo. Bumalik na tayo doon. Tutulungan kita. Kaya mo bang maglakad? Randy, yung mga mata nila nakita mo ba? Huwag mo na silang intindihin. Kung ano-ano na namang nakikita mo eh. Bubuhatin na kita. Amelia, tulungan mo kaming makalabas dito. Binuhat ako ni Randy ng mabilisan. Habang paalis kami, nakita ko si Amelia na nakatayo lang doon. Hawak ang kanyang pana. Alam ko sa loob-loob ko siya ang may gawa nun. Siya ang nagpakawala ng palaso na dumaplis sa akin. Matapos ang mabilisang pagbuhat sa akin ni Randy pabalik sa compound, agad kaming sinalubong ng tensyon. Hindi ko maalis sa isip ko ang kulay ng mga mata ni Aling Bana. Pero bago ko pa yun maproseso, ay mabilis nang kumilos si Aling Serafina. Kumuha siya ng mga dahon at mainit na tubig. Bagaman napapansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang bahagyang pag-iwas ng kanyang tingin sa dumadaloy na dugo sa braso ko, pinilit niyang linisin ang sugat. Pasensya ka na, Iha. Medyo malalim ang daplis na ito. Randy, pakiabot nga ang malinis na tela dyan sa gilid. Eto po, Aling Fina. Jay, ayos ka lang ba? Ang putla mo na. Medyo mapdi lang, Randy. Aling Serafina, bakit po kayo nanginginig? Takot po ba kayo sa dugo? Oo. Hindi lang talaga ako sanay na makakita ng nasasaktan sa harapan ko. Lalo na't panauhin namin kayo rito. Geneva, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. May nakita kasi akong baboy ramo sa talahiban. Hindi ko na masyadong natansya ang asinta ko sa pagmamadali na makawala siya. Sa dami ng pwedeng matamaan, Amelia, ako pa talaga? At sa ganong kalapit na distansya? Masyado lang siguro mabilis ang pangyayari. Akala ko talaga ay hayop ang matatamaan ko. Patawarin mo ko. Hindi na mauulit. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Amelia, sa susunod mag-iingat ka. Muntik na si Geneva dun eh. Je, magpahinga ka na muna rito. Kukunin ko lang mga naiwan nating gamit sa labas at padilim na naman. Iniwan nila ako sa loob ng silid para makapagpahinga. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Hindi ako naniniwala sa palusot ni Amelia. Alam kong may mali. Nang masiguro kong wala ng tao sa paligid,
Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Lolo Sarmiento para magtanong sa mga bagay na alam kong tsak na siya lang ang lubos na nakakaalam. Hello, Geneva. Apo, napatawag ka. Kumusta ka dyan? Lo, salamat at sumagot kayo. Pakiramdam ko kasi may nangyayaring kakaiba rito kaya ako napatawag. Nasugatan ako, Lo. Ha? Nadapdisan ako ng pana ni Amelia kanina sa gubat. Isa sa mga tao rito sa baryo. Ano? Bakit ka nasugatan? Anong klaseng lugar ba yan, Geneva? Sinabi ko na sa'yo mag-iingat ka kahit saan. Lalo na dyan. Dahil hindi ka pa rin naman pamilyar sa lugar na yan. Lo, nakabitan namin ang iba sa mga CCTV. Na-set up ko na rin ang iba doon. Gusto ko sanang kumunik kayo sa system gamit ang cellphone mo dyan. Magpatulong ka na lang kay James, yung kapitbahay nating IT, para malaman mo kung paano. Para kung sakali mang hindi mo ako makontak, alam mo kung saan mo ako titingnan. Bantayan niyo rin ako, Lo. Pakiramdam ko may mali sa lugar na to. Masyadong mabilis ang oras. Pati na rin ang mga kilos sa mga tao dito kakaiba. Ay, sige Apo. Ipadala mo sa akin ang gagawin ko. At pupuntahan ko si James kayon din. Susubukan kong silipin ang paligid niyo dyan. Pero sabihin mo sa akin, anong napapansin mong kakaiba sa mga tao dyan? Lo, paano ba malalaman kung aswang ang isang tao? Yung mga mata nila. Biglang nag-iibang kulay kapag nakakakita ng dugo. Ha? Apo, makinig kang mabuti. Kung ang tinutukoy mo ay mga nilalang ng dilim, mahirap silang kilalanin sa umaga. Pero ang dugo ang naglalabas ng tunay nilang anyo. Natatakot ako, Lo. Parang gusto na nilang lumapit sa akin kanina. Pero pinipigilan lang nila. Ay, Geneva. Tanda mo pa ba yung pilak na rosaryo na ibinigay ko sa'yo noon? Isinilid ko yun sa bulsa ng bag mo na ipinadala ko dyan kay Randy. Hanapin mo yon. Yung kulay silver po na luma na? Bakit po? Ang mga aswang ay takot sa pilak, lalo na sa simbolo ng Panginoon. Magiging mabisang panlaban mo yan kung sakaling lumapit sila. Huwag mong iwawalayan na po. Yan ang magliligtas sa'yo. Ibinaba ko ang tawag at agad na hinalungkat ang bag ko. Doon sa pinakailalim, naramdaman ko ang malamig na metal ng rosaryo. Mahigpit ko itong hinawakan habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Sa isip ko ng mga oras na yon, kung totoo man ang hinala ko, hindi ako papayag na maging biktima lang sa baryong yun. Ang bawat kaluskos sa labas ng bintana ay nagpapatayo ng balahibo ko. Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok si Randy. May dalang baso ng tubig at ilang pirasong tinapay. Kalmado ang mukha niya. Masyadong kalmado para sa isang taong muntik nang mawalan ng kasama dahil sa palaso. Eto, uminom ka na muna. Kumusta na yung braso mo? Medyo nawala na bang hapdi? Randy, kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. Hindi talaga magandang pakiramdam ko sa mga tao rito. Lalo na sa paligid nila. Umalis na tayo habang papadilim pa lang at hindi nila tayo napapansin. Ano bang pinagsasabi mo, Jay? Katatapos lang gamutin yung sugat mo. Hindi tayo pwedeng umalis ng ganyan ang kalagayan mo. At saka, delikado sa daan. Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin nung unang gabi natin dito? Tinambangan tayo ng aswang habang paalis tayo. At baka nakakalimutan mo kung sino nagligtas sa atin nun. Mas delikado kung mananatili tayo rito. Randy, nakita mo ba yung mga mata ni Aling Bana kanina? Hindi yun normal. At si Amelia, hindi aksidenteng pagkakapana niya sa akin. Sinadya niya yun. Alam ko at ramdam ko. Hindi ko lang alam kung bakit niyang gagawin yun. Akala ko mabait siya. Geneva, pagod lang yan. Masyado kang natroma sa nangyari. Kaya kung ano-anong naiisip mo. Anong pulang mata? Baka refleksyon lang yan ng dapit hapon o dahil sa gulat mo. Hindi ako namamalikmata, Randy. May kakaiba sa kanila. Ang amoy ng paligid, yung mga bulong nila sa gabi. Randy, ang hinala ko, mga aswang ang mga tao rito. Aswang? Seryoso ka ba? Si Aling Pina pa nga nagligtas sa atin sa aswang na yun eh. Masyado ka nanonood ng horror movies. Mababait silang tao.
Pinatuloy pa nga tayo rito, pinakain, at ginamot ka pa nga ni Aling Serafina, di ba? Tapos ngayon pinaghihinalaan mo sila ng mga ganyan. E di sana nung unang gabi pa lang natin dito, kinain na nila tayo. Pero hindi naman. Buhay na buhay tayo hanggang ngayon. Pinakitunguhan nila tayo bilang tao. Sana ganun ka rin sa kanila. Randy, makinig ka naman sa akin. Bakit ba ang hirap mong kumbinsihin? May panganib dito. Hindi mo ba nararamdaman yung kakaibang aura ni Amelia? Ang nararamdaman ko, nababaliw ka na dahil sa takot. Pinapahiya mo ko sa mga customers natin kung ganyan ang itatrato mo sa kanila. Imaginations mo lang lahat ng yan, Geneva. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang at itulog mo na yan. So, baliw na ako ngayon. Randy, kasama mo ako sa trabaho. Kilala mo ako. Kailan ako naging matatakotin sa wala, ah? Ngayon ka naging paranoid. Itulog mo na yan. Bukas pagising mo, matatawa ka na lang sa mga sinasabi mo. Tumalikod si Randy at lumabas ng kwarto. Iniwan akong tulala at nanginginig sa galit. Doon ko napagtanto na wala akong kakampi. Bulag si Randy. O sadyang ayaw niyang makita ang katotohanang nakalatag na sa harap niya. Bit-bit ang aking bag, dahan-dahan akong lumusot sa bintana para hindi nila ako makitang lumabas ng pinto. Ang tanging liwanag ko ay ang malamlam na buwan na pilit sumisilip sa makapal na ulap. Bawat pag-apak ko sa tuyong dahon ay parang pagsabog sa sobrang tahimik ng gabi. Hindi ko na inisip si Randy. Kung ayaw niyang maniwala, hindi ko na kasalanan kung ano bang mangyari sa kanya. Ang mahalaga, makalabas ako sa impyernong yun. Binaybay ko ang madilim na daan palabas ng compound. Habang naglalakad, iba na ang amoy ng paligid. Hindi na ito amoy gubat, kundi amoy nabubulok na karne na hinaluan ng malansang dugo. May naririnig akong mga kalusko sa itaas na mga puno. Tila may mga aninong sumasabay sa bawat hakbang ko. Sa dulo ng landas, may isang malaking figura na nakatayo. Alam ko na agad na hindi yun figura ng tao, sa kakaibang laki nito at tila mabalahibo. Agad akong tumalikod para bumalik pero doon na tuluyang gumuho ang mundo ko dahil dalawa pang nilalang ang sumulpot sa harapan ko. Huwag kayong lalapit! Lumayo kayo sa akin! Wala ka nang pupuntahan, bata! Tulong! Randy! Amin ka na! Nang akmang lulukso na ang isang aswang para sakalin ako, mabilis kong kinuha ang pilak na rosaryo mula sa bulsa ko. Buong lakas ko itong isinampal sa mukha ng nilalang na nasa harapan ko. Ang sakit! Ang mukha ko! Nakita ko kung paanong umusok ang balat nito. Pero ang ikalawang aswang ay hindi natakot. Bagkus lalo itong nagalit. Nanlisik ang mga mata nito at mabilis na sumugod. Hindi ko na nagamit ang rosaryo nang bigla nitong ibaon ng kanyang matatalim na kuko sa aking balikat at braso. Naramdaman ko ang matinding hapdi na tila binuhusan ng asido ang katawan ko. Paulit-ulit akong kinalmot ang nilalang. Pilit akong pinupunit habang ako'y nakahandusay sa lupa. Ang init ng sarili kong dugo ay nagsimulang bumahalot sa aking damit. Sa gitna ng aking paghingi ng saklolo, isang matulis na tunog ang bumasag sa gabi. Geneva! Layuan niyo siya! Huwag niyo siyang gagalawin! Mula sa kadiliman lumabas si Randy na may dalang pana. Isang palaso ang bumaon sa binti ng aswang na lumalamog sa akin. Dahil sa takot sa pilak at sa sugat na natamo, mabilis na naglaho ang dalawang aswang sa madilim na bahagi ng gubat. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata para tingnan si Randy. Pero tila umiikot ang buong paligid. Geneva, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit. Patawarin mo ko, Je. Randy, bakit? Bakit sila? Huwag ka na magsalita. Nandito na ako. Kailangan na natin bumalik. Mas mapapahamak tayo rito. Naramdaman ko ang mga kamay ni Randy na humahawak sa akin, pero hindi ko na magawang sumagot. Ang hapdi ng mga kalmot. Unti-unting napapalitan ng isang malamig na pamamanhid. Ang boses ni Randy ay tila nang gagaling na sa ilalim ng tubig, malabo at palayo. Hanggang sa tuluyan ang lamunin ng kadiliman ng aking paningin
at nawala na ako ng malay sa kanyang mga bisig. Nagising akong parang binibiyak ang ulo ko. Ang huling natatandaan ko ay ang malamig na bisig ni Randy habang nilalaman ako ng kadiliman sa gitna ng daan. Pilit kong iminulat ang aking mga mata pero sumalubong sa akin ang malabong anino ng isang tao. Unti-unting luminaw ang lahat hanggang sa bumungad sa akin ang mukha ni Amelia. May dala siyang mangkok ng kung anong maitim na likido at isang baso ng tubig. Oh, gising ka na pala, Geneva. Huwag ka munang babangon bigla. Baka mabigla yung mga sugat mo. Masyadong malalim ang mga kalmot na natamo mo. Nasaan ako? Randy, anong nangyari? Nandito ka na ulit sa amin. Nag-alala rin ang iba sa'yo. Ilang araw ka ring tulog. 3 araw na ang nakakalipas mula nung ibalik ka rito ni Randy ng duguan. Masyadong malalim ang mga kalmot sa'yo kaya nahirapan kaming patigilin ang dugo. Randy? Randy, ayos ka lang ba? Anong 3 araw na akong tulog? Bakit ang tagal? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na huwag kang aalis. Bakit bang tigas ng ulo mo, Geneva? Muntik ka nang mamatay. Hindi ka nakakatulong. Hayaan mo siya, Randy. Ang mahalaga ay maayos na ang kalagayan niya ngayon. Nagawa na natin ang dapat nating gawin. Hindi na rin natin kailangan magpanggap. Napakulot ang noo ko. May kakaiba sa tono ng pananalita ni Amelia. At lalong nagtaka ako nang lumapit si Amelia kay Randy at hinawakan ang braso nito nang may pamilyaridad na hindi ko inaasahan. Parang matagal na silang magkakilala at parang higit pa roon ang ugnayan nila. Salamat, Randy. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sa wakas, makakalaya na rin ako sa sumpang to. Matatapos na ang lahat. Eto namang huling babaeng dala mo, masyadong paimportante kung mag-inarte. Gusto na agad magpakamatay kahit hindi pa naman dapat oras niya eh. Siguraduhin mo lang natutupad sila sa pangako, Amelia. Hindi madali ang lahat ng ginagawa ko para lang matupad ko ang napagkasunduan. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Alam ni Aling Serafina ang usapan niyo. Pagkatapos ng pista, malaya na tayo. Magkasama na tayong habang buhay. Randy, anong ibig sabihin nito? Anong tinawag kanyang mahal ko? Randy, sumagot ka! Ginamit mo lang ba ako? Pasensya na, Jay. Kinailangan kong gawin to. Mahal ko si Amelia. At kailangan ng kapalit para makalaya siya. Huwag ka nang magalit, Geneva. Ang mahalaga, nakatulong ka sa 2 taong nagmamahalan. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng aming pista sa Biyernes Santo. Isang banal na alay para sa aming kaligtasan. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito. Randy, maawa ka naman. Magkaibigan tayo. Lahat ba to plano mo? Sabihin na natin mula pagpunta niyo pa lang rito, lahat ng bagay na yon ay planado na. Mga gago! Lalo ka na, Randy. Aalis ako. Bakit nakatali mga pa ako? Ano to? Pilit kong iginalaw ang aking katawan para bumangon pero mabilis akong nahawakan ni Amelia. Sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, ang lakas niya ay hindi pang tao. Mariin niyang hinawakan ang aking mga kamay. Pilit akong ibinabalik sa pagkakahiga. Hindi ka pwedeng umalis, Geneva. Kailangan mo magpahinga ng husto para maging sapat ang iyong lakas sa araw ng pag-aalay. Amelia, gawin mo na. Hindi ko kayang pakinggan ang mga sigaw niya. Huwag kang mag-alala, Randy. Patutulugin ko muna siya muli hanggang sa dumating na ang takdang oras. Hindi! Bitiwan mo ako! Randy, tulungan mo ako! Matulog ka na, Geneva. Gigising ka lamang kapag oras na ng pagsasalo. Matulog ka. Mariing hinawakan ni Amelia ang aking panga at pilit na itinapat ang aking mukha sa kanya. Tinitigan niya ako ng mata sa mata.
Ang kanyang mga balintataw ay tila naging parang sa pusa. Humahaba at nagniningning sa pula. Unti-unting nawala ang ingay sa paligid. Ang galit ko ay napalitan ng isang matinding bigat sa talukap ng aking mga mata. Sinubukan kong lumaban. Sinubukan kong isipin ang rosaryo sa aking bag pero tila pati ang aking isip ay nilalamon na ng kanyang titig. Ang huling nakita ko ay ang malungkot na mukha ni Randy bago tuluyang bumagsak ang aking malay. Nagising ako sa gitna ng matinding init. Ang unang sumalubong sa aking paningin ay ang naglalagablab na mga sulo na nakatusok sa paligid. Nakagapos ang aking mga kamay sa isang posting kahoy sa gitna ng isang pabilog na altar. Ang buong baryo ay naroon. Sina Aling Serafina, Aling Bana at ang iba pang mga taga roon na hindi na nagtatago ng kanilang tunay na anyo. Ang kanilang mga balat ay tila naging abo at ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang mga baga. Sa isang sulok, nakita ko si Randy. Nakatayo siya malayo sa akin at bakas ang awa sa kanyang mga mata. Pero hindi siya gumagalaw. Sa wakas, dumating na ang takdang oras. Ang ikalimang alay para sa ikalimang taon. Tingnan mo siya, Bana. Ang dugong dadaloy sa kanya, ang magpapanatili sa ating lakas at kabataan. Salamat sa huling dayuhang ito. Dahil sa kanya, muli tayong magiging malakas at hindi na muling tatanda. Sadyang mapagbigay ang tadhana sa mga tulad nating piniling manatili sa dilim. Nakikita mo ba, Randy? Sa wakas, makakalaya na rin ako sa sumpang to. Matatapos ng 5 taong kong pagkakapit dito bilang bihag. Ginawa ko ang lahat, Amelia. 5 taon na naghanap ako ng paraan. 5 tao ang dinala ko rito. Isa-isa, bawat taon. Para lang hindi ka nila patayin. Pero naging mamamatay tao na rin ako para sa'yo. Tama si Randy. Tama ang lahat ng naririnig mo, Geneva. Hindi nagkataong napunta ka rito dahil lahat ng ito ay plano ng lalaking akala mo tunay mong kakampi. Huwag kang magalit sa amin. Magalit ka sa kasama mo. 5 taon na rin ang lumipas. Napadpad sila rito. Bawal ang dayuhan dito. Dahil ang magkamaling umapak dito ay mamamatay. Pero nagmakaawa sila. Nakipagkasundo si Randy. 5 alay sa loob ng 5 taon. Kapalit ng buhay ni Amelia. At ikaw, Geneva, ang huling kabayaran. Kami rin ang dahilan kung bakit mabilis ang takbo ng oras at laging masama ang panahon sa paningin ninyo. Pinatagal namin ang trabaho nyo rito para masiguro na hindi kayo makakaalis hanggang sumapit ang Biyernes Santo. Kaso masyado kang makulit, Geneva. Masyado ka ring matalino para mapagtanto kung ano kami. Napaaga tuloy ang pagpapahirap namin sa iyo na dapat ay ngayon pa lang naman magsisimula. Nakinig na lang ako. Hindi ko na magawang magsalita dahil sa sobrang gulat sa mga narinig. Ang bawat salita nila ay parang saksak sa puso ko. Wala akong ibang nararamdaman kundi matinding kawalan ng pag-asa. Habang patuloy sila sa pagbunyag ng mga bagay na ginawa nila, biglang naramdaman ng kamay ko ang isang matigas na bagay sa likod ng bulsa ko. Ang aking balisong. Dahan-dahan ko itong kinuha at sinimulang pigtali ng mga pagkakatali sa aking kamay habang hindi nila ako pinapansin at masyado pa silang abala sa pag-uusap tungkol naman sa kasunduan nila. Tapos na ang usapan natin, Aling Serafina. Ibinigay ko na si Geneva bilang huling alay para sa mahal kong si Amelia. Magsisimula na ulit kami para sa panibagong bukas. Isa ka ring nalinlang. Sa tingin mo ba ay mahal pa rin kita, Randy? Pagkatapos mo kong iwan dito ng 5 taon kasama ang masamang nilang na to para lang makalaya ka, magtitiwala pa ulit ako sa'yo, ha? Anong ibig mong sabihin, Amelia? Nagugulan ako. Hindi ko maintindihan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta rito. At ang dami ko nang hinanakit sa'yo.
Dahil palaging sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo na ako kakampi. Pagkatapos mong piliting ipalaglag ang anak natin noon, pinatay mo ang sanggol dahil lang sa takot kang magkaroon ng obligasyon. Yun ang dahilan kung bakit tayo napunta rito dahil isinumpa kita! Ginawa ko lang yun para sa ating dalawa. At ngayon, nayanggaw na ako. Isa na ako sa kanila. Hindi mo ba nakikita? Hindi na ako ang babaeng minahal mo. Nakipagkasundo ako kina Aling Serafina. Hindi lang si Geneva ang mamamatay ngayong gabi. Iaalay ko rin ang buhay mo, Randy. Para sa bago kong buhay. Para magkaroon ako ng anak kapalit naman ng buhay mo. Bubuhayin ko ang anak ko! Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naramdaman ko ang pagkapigtal ng huling hibla ng tali. Malaya na ang kamay ko. Habang sumusugod si Amelia kay Randy at nagkakagulo ang mga aswang sa panonood, mabilis kong dinukot ang rosaryong pilak. Gulat na gulat si Randy. Ang mukha niya na puno ng pag-asa para sa isang bagong simula, dahan-dahang napalitan ng kilabot at matinding pait. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ipinagpalit niya ang sariling kaluluwa at ang buhay ng kanyang mga kasamahan ay ang siya ring bubuo ng kanyang impyerno. Dahil sa tindi ng tensyon at mga revelasyong bumubuga sa pagitan ni na Randy at Amelia, walang nakapansin sa akin. Amelia? Pinalaglag? Ginawa ko lang dahil wala tayong pera noon. Pero ang lahat ng ito, ang pagdadala ko ng mga tao rito sa loob ng 5 taon, para sa'yo yun! Para sa akin? O para sa konsensya mo? Ngayon, tingnan mo ako, Randy. Tingnan mo ang anyong to. Ako ang naging kabayaran sa kasakiman mo! At ngayong gabi, ikaw naman ang magbabayad para sa magiging anak ko! Sa gitna ng kanilang sigawan, dahan-dahan akong tumayo. Hawak ko ang balisong sa kanan kong kamay at ang pilak na rosaryo sa kaliwa. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko, pero nanaigang galit. Mga hayop kayo! Akala nyo ba? Hahayaan ko lang kayong kainin ako! Tingnan mo ang munting ibon. Nanunuka pa. Geneva, akala mo ba ay may magagawa yung laro ang hawak mo? Biyernes Santo ngayon, dalaga. Patay ang Diyos. Walang himalang darating para iligtas ka. At ang pilak na yan, isang palamuti na lang yan sa gitna ng kadilimang ito. Hindi ako naniniwala sa inyo! Kung mamamatay man ako, sisiguraduhin kong isasama ko kayo sa impyerno! Agad na sumugod ang 2 aswang na taga-baryo sa direksyon ko. Hindi ako nag-atubili. Iwinasiwas ko ang rosaryong pilak sa hangin. Kahit sinasabi nilang patay ang Diyos, naririnig ko ang pagkasunog ng kanilang balat nang mahagip sila ng krus na pilak. Umuusok ang kanilang mga mukha, pero tila lalong nagalit ang iba pang nakapaligid. Habang abala ako sa pag-atake, narinig ko ang isang malakas na ungol mula sa direksyon ni na Randy. Hindi ka na si Amelia! Hayop ka! Wala ka ng puso! Sa isang iglap, nakita ko si Randy na kinuha ang isang palasong nakalagak sa gilid at buong lakas na isinaksak ito sa balikat ni Amelia. Napaluhod si Amelia. Hawak ang kanyang sugat na bumubuga ng itim na likido. Patawad. Ngayon ko lang nakita. Patay na nga ang Amelia na minahal ko. Isang halimaw na lang nasa harap ko. Lapastangan! Traitor ka hanggang sa huli, Randy! Sugurin silang dalawa! Doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Nagtalikuran kami ni Randy sa gitna ng bilog na apoy. Siya may hawak na palaso bilang panaksak, habang ako ay gamit ang balisong at rosaryo. Isang aswang ang tumalon mula sa itaas, akmang kakagat sa leeg ko, pero mabilis ko itong nasaksak sa lalamunan gamit ang balisong.
Yumuko ako at naramdaman ko ang pagdaan ng matatalim na kuko ni Aling Bana sa ibabaw ng ulo ko. Sinamantala ko ang pagkakataon at idinikit ang rosaryo sa kanyang binti. Nakalahati na namin ang mga aswang na nasa paligid. May mga nakabulagtan at hindi na gumagalaw. Ang iba naman naging abo dahil sa tama ng pilak. Pero ramdam ko na ang pagod. Ang sugat ko sa braso muling bumuka at humahapdi na ang bawat galaw ko. Si Randy naman ay may malalim na kalbot na rin sa likod. Inihingal at halos hindi na makatayo ng matuwid. Tumingin ako sa paligid. Nakatayo pa rin sina Aling Serafina at Aling Bana na kahit sugatan ay tila lalong lumalakas habang lumalalim ang gabi. Ang mga natirang aswang ay dahan-dahang gumagawa ng bilog sa paligid namin. Pinapanood kaming muulan ng lakas. Para mga buwayang naghihintay na malagutan kami ng hininga bago tuluyang sumunggab. Pagod na ba kayo? Nagsisimula pa lang ang pista. Ang uling sandali ninyo ay sisiguraduhin kong magiging pinakamasakit sa lahat. Subukan nyo! Hindi ako mamamatay nang hindi kayo kasama! Kahit nangangatog ang mga binti ko, itinaas ko ang aking balisong. Tumingin ako kay Randy at tumango siya. Alam naming dalawa na yun na ang huling laban. Kahit kalaban ang tingin ko kay Randy dahil sa ginawa niya. Kailangan muna naming magkampihan. Kung doon man kami matatapos, hindi kami susuko ng walang gulo. Ang apoy sa paligid ay unti-unting lumalakas, kasabay ng muling pagdilim ng langit na tila sumasang-ayon sa masamang balak ng mga nilalang sa harap namin. Sa isang hudyat, sabay-sabay na sumugod ang mga natitirang aswang. Pinigit ko ang aking mga mata sa isang segundo para humingi ng huling lakas bago ko isinaksak ang aking balisong sa unang aswang na nakalapit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanilang hininga sa aking muka. Halos hindi na ako makahinga sa pagod at usok. Nakapaligid pa rin ang mga natitirang aswang. Unti-unting lumalapit para sa huling pagsunggab. Si Randy ay nakaluhod na sa tabi ko, duguan ng kalahati ng katawan. Ang mga kalmot sa kanyang puson at hita ay malalalim at seryoso. Pero bago pa man makalapit si Aling Serafina, isang pamilyar na alingaw-ngaw ng tungkod ang namayani sa lugar. Biglang may lumipad na malalaking peraso ng itim na bagay patungo sa naglalagablab na apoy sa paligid namin. Mga lumang goma ng gulong. Pagbagsak ng mga ito sa baga, agad na bumalat ang isang napakabaho at masangsang na itim na usok sa buong altar. Ano ito? Ang baho! Hindi ako makahinga! Ang usok. Nakakalasa ng amoy. Serafina, hindi ko madama ang paligid. Wala na akong makita. Naninig na ang dibdib ko. Ang mga aswang na pasugod ay biglang nanghina. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib at naguunahang lumayo sa apoy. Ang amoy ng sunog na goma ay tila lason sa kanilang mga sensitibong pangamoy. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang matikas na figura ni Lolo Sarmiento. Hawak ang kanyang tungkod na may nakaukit na mga orasyon at isang bote ng langis. Geneva, Apo! Umalis na kayo dyan! Salamat sa Diyos at dumating kayo! Napanood ko ang lahat sa CCTV, Apo. Nakita ko ang katraidoran ng lalaking yan at ang kasamaan ng mga nilalang na ito. Hindi ko hayaang makuha nila ang pinakamamahal kong Apo. Mabilis kaming tinulungan ni Lolo na makatayo. Pero hindi kami hinayaang makaalis ng ganun lang. Sa kabila ng pag-ubo, sumugod si Aling Serafina at Aling Bana, kasunod ni Amelia na puno ng poot ang mukha. Akala niyo ba ay makakaalis kayo? Biyernes Santo ngayon! Akin ang gabing to! Nagkakamali ka! Ang pilak at pananampalataya ay walang pinipiling araw! Si Lolo Sarmiento ay mabilis na nagwisik ng benditadong langis sa paligid na parang asido kapag tumatama sa balat ng mga aswang. Sinubukan ni Aling Bana na sakalin si Lolo, pero mabilis kong tinusok ang aking balisong sa kanyang braso habang iwinawas-iwas ang rosaryo sa kanyang mukha. Ang mukha ko, Serafina! Hindi maaari! Ang alay! Kailangan natin ang alay! Sumugod si Aling Serafina kay Lolo.
Pero isang malakas na hampas ng tungkod ang tumama sa kanyang dibdib. Dahilan para tumalsik siya pabalik sa nagbabagang goma. Habang nangyayari yun, nakita ko si Amelia na gumagapang patungo kay Randy. Kahit duguan at halos hindi na makagalaw ang kalahati ng katawan ni Randy dahil sa matinding pinsala, pilit niyang tinutulak palayo ang babaeng minahal niya. Lumayo ka sa akin, Amelia. Tapos na tayo. Hindi! Kailangan ko ang buhay mo, Randy! Kailangan ko ang anak natin! Sana pala, hinayaan ko na lang na mamatay tayo rito noon sa kamay nila. Kesa hinayaan ko ang sarili kong maging demonyo para sa'yo. Patayin mo na ako kung gano'n. Itarak mo na yan sa puso ko. Hindi nagdalawang isip na sinaksak ni Randy si Amelia sa dibdib gamit ang huli niyang lakas. Dahil sa tulong ni Lolo Sarmiento, nagawa naming makaalis sa baryo ng mga aswang. 2 linggo na ang lumipas mula ng gabing halos lamunin kami ng dilim sa baryong yon. Sa kabila ng lahat, nagpahinga kami sa ospital. Binabagtas ang mahabang proseso ng paggaling. Ang mga sugat ko sa braso ay unti-unti nang naghihilom, pero ang mga peklat sa katawan ni Randy ay nanatiling sariwa at nakakatakot tignan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa malayo, habang ako'y naghahanda ng lumabas para sa aking physical therapy. Je, alis ka na ba para sa therapy mo? Oo. Kailangan ko nang igalaw tong braso ko bago pa tuluyang manigas. Je, sandali lang. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo na araw-araw kong pinagsisisihan ng lahat. Randy, wag mo na ngayon. Pagod pa ako. Patawarin mo ako, Je. Iniisip ko lang sarili ko. Iniisip ko lang si Amelia. Hindi ko akalain na gano'n na mangyayari. Halos mamatay ka dahil sa katrayduran ko. Patawad sa lahat ng kasinungalingan ko sa'yo. Randy, muntik na ako maging alay. Pinanood mo kong sugatan ng mga nilalang na iyon habang wala kang ginagawa nung una. Tapos ngayon hihingi ka ng tawad. Alam ko. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Tanggap ko kung habang buhay mo akong kamumuyan. Karapat-dapat lang ako sa parusang to. Na kahit kailan, ay hindi na ako magkakaroon ng sariling pamilya. Nabawag ako sa sarili kong kagagawan. Randy, makinig ka. Buhay tayo, oo. Pero hindi madaling magpatawad. Ang tiwala parang salamin yan. Nabasag na ng pino. Siguro balang araw. Pero hindi ngayon. Hindi bukas. Baka hindi rin sa taong ito. Baka dumaan pang dekada. Naiintindihan ko, Je. Pero salamat pa rin. Salamat dahil kahit papano, hindi mo ako iniwan sa apoy. Hindi na ako sumagot. Tinalikuran ko siya at lumabas ng kwarto. Ramdam ko ang kanyang bigat ng tingin. Pero mas mabigat ang pasaning dala ko mula sa baryong yon. Tanggap ni Randy ang kanyang kapalaran. At tanggap ko rin na ang sugat ng kahapon ay hindi basta-bastang nabubura ng isang simpleng paghingi ng tawad. Habang naglalakad ako sa hallway ng ospital, hinawakan ko ang pilak na rosaryo sa bulsa ko. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na sa gitna ng kataksilan, may liwanag pa ring darating. 8 taon na ang lumipas. Malayo na ako sa madilim na gubat ng baryong yon. Literal at emosyonal. Narito na ako ngayon sa ibang bansa, ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin kasama ang partner ko. Maayos na ako. Wala na akong balita kay Randy. Ang huling balita ko, namumuhay siyang mag-isa. Napatawad ko na siya. Hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil ayoko nang magdala ng bigat. Sa totoo lang, may revelasyon din ako. Kaya siguro wala akong interes sa mga lalaking tulad ni Randy, dahil babae talaga ang gusto ko.
Nakakatawang isipin pero type ko pa nga sana si Amelia noon bago ko nalamang aswang siya. Ngayon malaya na akong namumuhay bilang ako. Wala na rin si Lolo Sarmiento. Pumanaw siya, 5 taon na ang nakalilipas nang may ngiti sa mga labi dahil alam niyang ligtas na ako. Ang aral na natutunan ko, huwag basta-bastang magtitiwala. Kahit sa taong inaakala mong kilala mo na. Ang tunay na halimaw ay hindi lang yung may pulang mata at matalas na kuko. Minsan sila yung kasama mo sa trabaho na handa kang itulak sa apoy para sa sarili nilang interes. Mag-ingat sa mga mapanililang na anyo. Dahil ang katotohanan ay laging lalabas, gaano man ito kadilim. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Madam Venus. Naway magustuhan nyo at may natutunan po kayo. Salamat at paalam.